ating lahat. So narito tayo sa Museo ng Talalora na nasa loob ng mababang paralang sentral ng Talalora. Tara, pumasok tayo at tunghayan natin kung ano yung mga kayamanang makikita natin sa loob ng Museo ng Talalora. Okay, so narito yung mga koleksyon sa loob ng Museo ng Talalora. So meron po sila ditong shell. So sa Samar, tinatawag to na budyong. So ginagamit to upang, noong unang panahon, ginagamit to upang malaman ng tao na siya ay nagbebenta ng isda. Para kapag narinig ng mga tao yung ingay ng budyong, sila po ay kusang lalapit doon sa taong nagbebenta. Okay, meron din sila ditong sinaunang typewriter. Okay, meron din sila ditong mga sinaunang silyo. Okay? Ito po yung silyo. So, ang silyo po ay, ito po yung idinidikit doon sa mga sobre, na kung saan makikita natin dito yung mga iba't ibang mga mukha ng presidente ng Pilipinas at mga mahalagang mga pangyayari na nangyari sa ating bansang Pilipinas. So, napakahalaga na ang Museo ng Talalora ay nag-preserve sila ng mga iba't ibang silyo na dumating sa Pilipinas. Okay, meron din sila ditong sinaunang sungka. Okay, mabigat po siya. Mabigat po ang sungka na ito. Siguro ito ay gawa sa hardwood or yung mga kumbaga sa Samar, gikahuyi. Okay, meron din sila ditong sinaunang sandok na gawa sa bao ng niyog. Meron din sila ditong mga lumang larawan ng sumasagisag sa relihiyong Katolisismo ng Pilipinas. Ayan, meron silang mga larawan. Meron din sila ditong iba't ibang mga uri ng mga basket, mga tray. Na makikita natin dyan. So, meron din sila ditong napakalaking musical instrument na kung tawagin ito ay tuba. Napakalaki noon. Napakalaki nito. Mabigat siya. Parang gawa siya sa pure brass or bronze. Okay? So ayan. So ayan, meron tayo ditong gilingan. Okay, nung unang panahon ito ay ginagamit sa paggiling ng pagkain. Ito ay gawa sa bato. Mabigat siya. Ito ay gawa sa mabigat na bato. Dito may butas dito sa taas, dito inilalagay ang pagkain katulad ng mais or mani, tapos may ano dito, may dito, yung butas na to, ito yung handle dito. May kahoy na pinapasok dyan, tapos iikutin to, and then yung nagiling na pagkain ay lalabas dito sa gilid ng bato na ito, tapos dito nasasahurin yung giniling. So ito yung sinaunang gilingan. So mabuti at nakapag-preserve sila na itago nila ang gilingan na ito. Okay? Meron din sila dito mga iba't ibang mga display sa kusina tulad ng mga kutsara, tinidor, ng mga kahoy, sandok. Meron din sila ditong ito parang ano to babasaging ito lampara. Nung unang panahon ito yung ginagamit kasi wala pa naman noong kuryente noong araw. Okay, meron din sila ditong para siyang maliit na pitchel na yari sa pure aluminum. Okay, dito sa Samar, dito sa amin sa Talalora, ito tinatawag na tinghoy. Okay, meron din ditong maliit na flower vase na yari sa luwad. Okay, sandok na
kutsara na malaki na gawa sa kahoy. Meron din sila ditong rosary na sumasagisag o sumisimbolo sa relihiyong Katolisismo. Okay? At meron din sila ditong sinaunang plancha. Okay? Ito po yung sinaunang plancha ng unang panahon, hindi po yung nakikita natin na may hawakan na kahoy na nasa itaas. So ito po yung sinaunang plancha. Mamaya po, hanapin natin kung sino po yung may-ari ng plancha na ito. Okay, meron din sila ditong sinaunang silya. Okay? At marami pang iba. Tingnan nyo naman, meron silang mga iba't ibang uri ng mga basket dyan na nakadisplay. Mga sinaunang larawan ng mga tao sa Talalora na mga, siguro ito yung mga sinauna nilang mga, mga sinaunang mga principal na nagsilbi sa paaralang sentral ng Talalora. So, ayan. So, marami pang iba. May mga gamit sa kusina, may mga sinaunang damit. Ito, mga sinaunang damit na kanilang itinago dito at marami pa silang mga damit na mga damit na sinauna na kanilang itinago dito sa kanilang museo. Diba? So, madaming mga damit. Ayan, damit. Meron pa sila ditong bag na yari sa native na bag na I'm sure maganda to noong unang panahon. Okay? So, ayan po yung mga kayamanang meron ang museo ng Talalora na makikita natin dito sa loob ng mababang paralang sentral ng Talalora.